Ito ay nangyari nung iniwan ako ng aking boyfriend sa kanilang bahay kasama ang aking biyenan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Carla. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay na maaaring kapulutan ng aral ng lahat ng inyong mga listeners. Will you marry me? Natigilan si Carla sa tanong ng boyfriend na si Jerome. 6 months pa lamang sila at 19 years old pa lamang siya. Hindi pa tapos sa pag-aaral. Hindi naman agad tayo magpapakasal. Mahal na mahal kita, Carla. Ayaw na kitang pakawalan. So please, will you be my wife? Ulit ni Jerome sa kanyang proposal. Kita sa gwapong mukha ni Jerome ang sobrang kaba. Napaluha naman si Carla sa kaligayahan dahil mahal din niya ang lalaki at alam niya na handa na ito kahit 24 years old pa lamang. Isa itong assistant manager sa kanyang pinapasukan. Yes, sagot naman ni Carla kay Jerome. Isinama ni Jerome si Carla sa kanilang probinsya para ipakilala sa mga magulang nito. Kinakabahan naman si Carla dahil mukhang mga istrikto ang mga magulang nito. Alam mo Carla, only son namin yang si Jerome kaya hindi kami makakapayag na kung sinong babae lang ang mapapangasawa niya. Sabi ng nanay ni Jerome na si Nanay Lisa habang naghahapunan sila. Isa itong public teacher, maganda pa din sa kabila ng edad. Kinabahan naman si Carla sa sinabi ng babae. Pero you seems nice naman at mukhang love ka talaga ng binata namin kaya you're okay with me. Nakangiting wika ng ina ni Jerome na nakatingin sa kanya. Nay, wag niyo naman pong takutin si Carla. Pagtatanggol ni Jerome sa nobya. Tahimik lang na nakikinig ang ama ni Jerome sa kanila. Pero napansin ni Carla, nakakaiba ang tingin nito sa kanya. Paano? Iiwan mo na kita dito kila inay? Paalam ni Jerome kay Carla. Nag-usap silang dalawa kagabi na iiwan siya nito sa mga magulang ng 3 araw para makasama at makilala niya ng lubos ang mga ito. Bunso kasi si Jerome at may asawa na ang kanyang 2 ate. Kumuway na lamang si Carla kay Jerome habang papalayo ang kotse nito pabalik sa Maynila. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa mga magulang ni Jerome bukod sa pagiging istrikto at konserbatibo ng mga ito. Hindi siya pinagsusuot ni Jerome ng maiksing short dahil baka masita ito ng kanyang nanay Lisa at hindi rin ito pumayag na magkatabi silang matulog ng nobyo. Conservative din naman si Jerome, wala pang nangyari sa kanila kundi halik at yakap pa lamang. First GF siya ng lalaki at pangatlong boyfriend naman niya si Jerome. Wala pa siyang karanasan kahit na muntik-muntikan na siyang bumigay sa mga nakaraang karelasyon. Bye Jerome, ingat ka ha. I love you. Sabay halik ni Carla sa nobyo bago ito tuluyang sumakay ng sasakyan. Gabi na at hindi dinadalaw ng antok si Carla. Namamahay pa din siya kahit na pangalawang araw na siya sa bahay ng mga magulang ni Jerome. Lalo na't alam niya na wala rito ang lalaki. 11:00 na nang may marinig siyang mahinang katok sa pintuan ng kanyang silid. Binuksan niya ng bahagya at sinilip kung sino ang naroon. Ang tatay ni Jerome. Pwede ka bang makausap? Tanong ni Tatay Reden na tatay ni Jerome. Walang kabang nararamdaman si Carla dahil mabait naman ang lalaki. Maamo ang gwapong muka at malaki ang hawig ng nobyong si Jerome sa kanyang ama. Matangkad lamang ng kaunti ang biyenan niyang hilaw. Binuksan niyang pinto at pinapasok ang lalaki. Sinarado naman ng lalaki ang pinto at inilak at hinarap ang nobya ng anak. Alam mo Carla, tama nga yung asawa ko. Hindi kami papayag na basta-basta na lang kung sino yung mapapangasawa ng anak ko. Naninibago naman si Carla kay Tatay Reden dahil tahimik lamang ito kahapon. At didiretsuhin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko. Kita ang kaseryosohan sa mukha ng matanda. Bakit naman po? Maiyak-iyak na wika ni Carla. Unang nobya ka ni Jerome, di ba? Ikaw, pang ilan mo na siya? Yung totoo. Mariing bigkas ni Tatay Reden. Pangatlo po, tignan mo nga. Siguradong marami ka ng karanasan kaysa sa anak namin. Naku, wala pa po. Kahit medyo hindi nagustuhan ng tanong sa kanya ni Tatay Reden, ay sinagot niya ito ng maayos.
Luhaan na ang kanyang mga mata sa bintang sa kanya ng ama ni Jerome. Kung ganon, patunayan mo, wika ng lalaki. Nalito naman si Carla sa sinabi nito. Paano po? Tanong na lamang niya. Kung magtitiwala ka sa akin, kaya kong malaman. Wika nito sa nobya ni Jerome. May medicine background ako, Carla, kaya kong malaman yung mga ganyan. Dagdag pa nito. Ayoko po. Pwes sumika na bukas. Tatawagan ko si Jerome. Napalakas na ang boses ni Reden. Wag naman po, Tatay Reden. Paano po ba yung gagawin ko? Napapaiyak na si Carla. Mahal na mahal niya si Jerome at gagawin niya ang lahat. Makuha lamang ang loob ng ama ng nobyo. Titingnan ko lang kung totoo yung sinasabi mo. Yun lang, ganun lang. Sabi nito. Desidido na si Carla na patunayan kay Reden na hindi siya nagsisinungaling dito at nagsasabi siya ng totoo. Kaya pumayag siya sa gusto ni Reden. At maya-maya lang ay hindi inaasahan ni Carla na isinuko niya dito ang hindi dapat isuko. Ngiting tagumpay naman si Reden dahil nagawa niya ang kanyang nais. Carla, iha, bangon na, tanghali na. Mamamalengke pa kami ng Tatay Reden mo. Nagising si Carla sa sigaw ng kanyang nanay Lisa sa may pintuan. Mag-almusal ka na. Muling sigaw ng nanay ni Jerome. Bumangon si Carla at pinakikiramdaman ang sarili. Hoy Reden, tara na. Huling sigaw ng nanay ni Jerome at tumahimik na nga ang bahay. Napaluha na lamang si Carla nang maalala ang nangyari kagabi na isinuko niya ang hindi dapat isuko. Pinilit niyang tumayo upang lumabas kahit masakit ang kanyang buong katawan. Sumilip muna siya sa pintuan at nang makitang walang tao ay lumabas na siya. Nanlalagkit ang kanyang katawan kaya naisipan niyang maligo. Humigop muna siya ng mainit na kape bago pumasok sa banyo. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa loob ng banyo. Sumabay sa tubig ang agos ng kanyang luha. Nagsisisi siya dahil kulang ang ginawa niya para tutulan ang nangyari. Hindi rin mawala sa isip ang kahinaan. Pumayag siya sa gusto ng ama ng kanyang nobyo. Iyon ang sinisigaw ng kanyang konsensya. Paglabas ng banyo, ay kalmado si Carla. Napagdesisyonan niya na tawagan ng nobyo at iuwi na siya. Saka na niya iisipin ang tungkol sa kanila ni Jerome. Pagpasok ng kwarto, ay natigilan si Carla. Nagulat sa taong nasa loob ng kanyang silid. Kailangan nating linisin to. Si Tatay Reden habang hinihimas ang kobre kama na may bahid ng dugo. Lumabas na po kayo, Tatay Reden. Baka makita ka ni nanay. Tarantang sabi niya sa lalaki. Nako, nasa palengke pa yon. Hindi nga ako sumama at masakit yung katawan ko eh. Napagod yata. Ayoko na po, Tatay Reden. Ayaw niya nang madagdagan ang kanyang kasalanan sa kasintahan. Ngunit hindi nakinig ang lalaki at nangyari na nga ang dapat mangyari nang biglang makarinig sila ng busina ng tricycle sa labas ng bahay. Kaya naman, dali-daling nag-ayos ng sarili at patakbong lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Carla na umiiyak. Paano na yung relasyon nila ni Jerome? Iyon ang nasa kanyang isipan. Ilang ulit pa nangyari sa kanila ni Tatay Reden bago dumating ang kanyang nobyo. Agad niyang niyaya si Jerome na umuwi na ng Maynila pagdating nito. Nagtataka si Jerome pero sinabi niya na palaging masama ang pakiramdam niya sa lugar. Inisip na lamang ni Jerome na hindi hiyang ang kasintahan sa klima ng kanilang probinsya kaya pumayag na siya. Nakangisi pa si Tatay Reden na kumakaway habang papalayo ang kanilang sasakyan. Honey, may nakausap na nga pala akong wedding planner. Magaling daw yun, sabi ng friend ko. Sabi ni Jerome kay Carla. Hindi naintindihan ni Carla ang sinabi ng kasintahan dahil nakaramdam siya ng hilo. Okay ka lang ba, Carla? Tanong ni Jerome sa kasintahan nang mapansing matamlay ito. Masama yung pakiramdam ko, Jerome. Para akong nahihilo. Sabi naman ni Carla. You should take some rest. Buti pa umalis muna ako. Napipressure yata kita eh. Uminom ka ng gamot ha. Dinampot ng lalaki ang nagkalat na wedding brochure sa lamesa
at hinayaang makapagpahinga ang nobya. Nakalis na si Jerome nang mag-umpisang tumulo ang luha ni Carla. Alam niya ang dahilan ng kanyang pagkahilo. Mahigit 1 buwan matapos siyang pakailaman ni Tatay Reden. Na-delay ang kanyang buwan ng dalaw. Kabado siyang bumili ng pregnancy test kit. Halos pagbagsakan ng langit at lupa si Carla nang lumitaw ang 2 pulang guhit. Nagbunga ang ginawa ng tatay ng kanyang kasintahan. Buntis si Carla. Mahal na mahal niya si Jerome pero paano niya sasabihin sa nobyo ang kanyang sitwasyon? Ang alam nito ay malinis siyang babae. Muling napahagulgol si Carla. Nakaramdam siya ng galit kay Tatay Reden pero alam niyang may kasalanan pa din siya dahil sa kanyang kahinaan. Kinuha ni Carla ang bagahe na kahapon niya pa inimpake. Gusto muna niyang lumayo. Nakapagpaalam na din siya sa inuupahang bahay. "Hello, Jerome," tinawagan niya ang nobyo. "Oh honey, okay ka na ba? Napatawag ka. May emergency sa probinsya namin, Jerome. Uuwi muna ako. Sige na, babay na." Ibinaba na ni Carla ang tawag at hindi na hinintay pang makasagot ang kasintahan. Hindi totoong umuwi si Carla sa kanilang probinsya. Sa kapatid niya na nakatira sa bayan na malapit lamang sa Maynila siya tumuloy. Tinanggap naman siya ng kanyang ate. Wala siyang pinagsasabihan ng problema. 2 linggo na siyang nagmumukmok at minsan nagmiiyak. Naiisip niya na ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi siya masyadong pinapansin ng mga kasama sa bahay dahil ang alam ng mga ito ay broken-hearted lamang siya. Kasama niya sa bahay ang ate niya at asawa nito, pati na ang tatay ng kanyang bayaw. Parehong pumapasok sa trabaho ang mag-asawang wala pang anak. Silang 2 lang ng biyenan ng ate niya na kung tawagin ay Manong ang naiiwan sa bahay tuwing umaga. 10:00 na siya bumangon nung araw na yon at muli niyang naalala ang kanyang problema. Bumigat ang dibdib at nagsimula na namang umiyak. "Hindi pa ba ubos yung luha mo, iha?" Narinig niya sa labas ng kwarto ang boses ni Manong. "Baka may maitulong ako sa'yo." Lumabas si Carla. Nakita niya si Manong na nakaupo sa upuang kawayan. Umupo siya sa katapat na upuan ni Manong at susubukan niyang manghingi ng payo at maihinga ang problema na baka sakaling mabawasan ang hirap na nararamdaman. Napansin niya ang bote ng alak na iniinom ng matanda tuwing umaga. Kalahati pa ang laman noon. Bigla niyang dinampot at tinungga. Gumuhit sa lalamunan ang init ng alak at kailangan niya yon sa gagawing pagtatapat. Tinignan lamang siya ni Manong at naisip na talagang mabigat ang dinadala nitong problema. "Manong, buntis po ako." Malungkot na pahayag ni Carla sa kanyang problema. "Naku po." Hinablot ni Manong ang bote sa babae pero huli na at halos ubos na ang laman nun. "Masama sa ito, di ba may boyfriend ka naman? Makipagbalikan ka na lang sa kanya. Sabihin mo sa kanya yung totoo." Tinignan ni Carla ang matanda at inisip kung mapagkakatiwalaan niya ito sa kaseryosohan ng kanyang problema. "Hindi po sa kanya to." Pagtatapat naman ni Carla. "Ha? Nako, problema nga yan." Bulalas ni Manong. Bigla namang napatitig sa kanya si Manong at naisip na mahilig din pala ang babaeng ito. Napayak si Carla at itinakip ang 2 kamay sa kanyang muka. Lumapit sa tabi ni Carla si Manong at inakbayan ang umiiyak na babae. "Sino ba yung tatay niyan at ganyan kang makaiyak? Tinakbuhan ka ba?" Magkasunod na tanong ng matanda. Lalong lumakas ang iyak ni Carla nang mabanggit ng matanda kung sino ang ama ng kanyang dinadala. "Bakit hindi ganito yung gawin mo?" May naisip na paraan si Manong. "Total narito ka at wala yung boyfriend mo. Kapag tinanggap ka niya, mahal ka talaga niya. Kung hindi, ihanda mo na yung sarili mo na bubuhayin mo na mag-isa yung magiging anak mo." Paliwanag ni Manong. Napaisip si Carla na maganda ang payo ni Manong. Hindi niya kailangang aminin na ang tatay ni Jerome ang ama ng kanyang dinadala. "Salamat po, Manong." Gumaan ang loob ni Carla.
Mayroon na siyang nahingahan ng sama ng loob. Nakakuha pa siya ng ideya kung paano lulutasin ang kanyang problema. Tumayo na siya para bumalik ng kwarto, pero bigla siyang natumba dahil sa alak na kanyang nainom. Buti na lamang naalalayan siya ni Manong. Hindi na siya tumutol, nakain siya ng matanda papasok ng kwarto. Inihiga siya ng matanda sa kama. Hilong-hilo si Carla dahil hindi naman siya sanay uminom ng alak. Bukod doon, wala pang laman ang kanyang sikmura. Hindi tuloy niya napansin ang pagtitig sa kanya ni Manong. Kung kanina ay nagtitimpi pa si Manong, ngayon ay humahanap na lamang siya ng tiyempo. Hinintay na lamang ni Manong na makaidlip ang dalaga at hindi na nga nakapagpigil pa, ipinasok niya habang tulog. Napaluha na lamang si Carla dahil naulit na naman ang nangyari sa kanya. Buong akala ni Manong ay nakaidlip si Carla, ngunit ang totoo, hindi lamang siya makagalaw dahil ginusto na rin niya ang nangyayari. At maya-maya ay lumabas na nga sa kwarto si Manong at iniwan si Carla. "Hello?" Bati ni Jerome sa telepono. "Jerome," mahinang boses sa kabilang linya. "My God, Carla, ba't ngayon ka lang tumawag sa akin? Saan ka ba nagpunta?" Nag-aalalang tanong ni Jerome nang marinig ang boses ni Carla. Ikinuwento ni Carla ang nangyari ayon sa payo sa kanya ni Manong. Nalasing at nabuntis siya nang hindi niya kakilala para pagtakpan ang ginawa sa kanya ni Tatay Reden. Ilang minuto munang tumahimik si Jerome bago muling nagsalita. "Umuwi ka na, Carla. Dito natin pag-usapan, okay?" Malungkot na pahayag ni Jerome. Tinitimbang ang sitwasyon pero masaya siya dahil ligtas ang babaeng minamahal. "Pakakasalan pa din kita, Carla." "Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo?" Maang tanong ni Carla kay Jerome. Pero napuno ng ligaya ang puso dahil totoong mahal siya ng kasintahan. "Hindi ko kaya na mawala ka sa piling ko. Nung hindi ka nagpakita ay para akong mababaliw sa pag-aalala. Aakuin ko yung bata, Carla." Madamdaming wika ni Jerome. Paano yung mga magulang mo, Jerome? Paano sila? Ako naman yung makikisama sa iwa. Mahal na mahal kita, Carla. Kaya kung mahal mo din ako, magpapakasal ka sa akin. Napapaiyak na wika ng lalaki. Nagpakasal nga ang dalawa sa West. Inilihim nila yon sa mga magulang ni Jerome. Naghanap ng tirahan si Jerome para sa kanilang dalawa. Unang gabi nila bilang mag-asawa. Paglabas ni Carla ng banyo ay nakatapi lamang ito ng tuwalya. Nanonood naman si Jerome ng TV habang umiinom ng alak. Kabadong-kabado ang lalaki dahil yon ang magiging una niyang karanasan. Amoy niya ang bango ni Carla pagdaan ito sa kanyang likuran. "Halika na, matulog na tayo." Ayan ni Carla sa asawa. Pero imposibleng tulog lang ang mangyayari. Nakalib si Jerome para sa kanilang kasal at honeymoon. Tumayo na si Jerome at kinarga ang asawa at hinalikan sa labi. Napapaluha naman si Carla sa kaligayahan na kahit may konsensya dahil pangatlo na si Jerome na gagawa noon sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga ang dapat mangyari at madaling narating ni Jerome ang rurok ng tagumpay. Matapos nun ay tila bumalik na sa normal ang lahat. Nalaban din ng mga magulang ni Jerome ang pagpapakasal nila. Galit na galit yung mga ito, lalo na ang ina ni Jerome, nung pumunta ito sa kanilang bahay. Tahimik lamang na nakamasid si Tatay Reden, pero panay ang sulyap kay Carla. Natatakot naman si Carla na may mahalata ang biyanan, lalo't sinabi ni Jerome na buntis siya. Naging maayos naman ang lahat, natanggap na din ng ina ni Jerome ang pangyayari, hanggang dumating ang kanyang kapanganakan. Nag-aalala pa si Jerome dahil sa akalang kulang pa sa buwan ang anak ni Carla. CS ang panganganak ni Carla at kinulang ang kanilang ipon. Napilitan si Jerome na lumapit sa kanilang mga magulang. Nagising si Carla at nalamang nasa hospital siya. Hinanap ang asawa sa kanyang tabi, ngunit ibang lalaki ang kanyang nakita. Ang kahuli-hulihang lalaking gusto niyang makita ay nakatitig sa kanya. "Akin ba yung anak mo? Anak natin?"
Tanong ni Tatay Riden. Saya ang mababakas sa mukha nito na tila isang lalaki na magiging ama sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi na sumagot si Carla dahil hindi niya yon kayang ikaila. Masayang lumapit sa kanya si Tatay Riden. Nagulat pa si Carla nang bigla siya nitong halikan. Huli na para siya ay umilag. Swerte ko naman, nakabuo pa ako. Tuwang-tuwa ito sa kanyang nalaman. Niyapos na pa si Carla sa sobrang tuwa. Hindi inisip na asawa nito ay ang kanyang anak. Buti at hindi yun nakita ni Jerome at ng ina nito na kakagaling na nagbayad sa cashier ng hospital. Pagkalabas ng hospital, ilang araw din doon ang mga magulang ni Jerome. Si Nanay Lisa ang nag-aalaga kay Carla habang wala pa ang kinuha nilang katulong. Sumasalisi naman si Tatay Riden habang hindi nakatingin ang asawa nito. Hindi naman makatanggi si Carla dahil sa kanyang kalagayan. Nang dumating na ang katulong, ay umuwi na ng probinsya ang kanyang mga biyanan at ipinagpapasalamat yun ni Carla. Dok, pwede na po ba? Tanong ni Carla sa kanyang obigayni. Mahigit 3 buwan kasi ang nakalipas mula nang siya ay manganak. Nasasabik na siya sa kanyang asawa. Ilang araw nang nagpaparamdam si Jerome pero hindi siya sigurado kung pwede na nga ba. Opo, misis, basta ingat lang ng konti. Alam na ng doktor kung ano ang ibig sabihin ni Carla. Masaya namang umuwi si Carla. Pinagpahinga niya ang katulong at pinatulog ang anak. Nagluto siya ng masarap na putahe at gustong isorpresa ang kanyang asawang si Jerome. Naligo siya bago dumating ang asawa. Nilinis ng maigi ang kanyang katawan. Hindi pa siya tapos magbihis nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Mabilis naman siyang lumabas ng kwarto at malugod na sinalubong si Jerome. Subalit hindi si Jerome yun, kung hindi si Tatay Riden. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Carla kay Tatay Riden. Agad niyang tinakpan ng braso ang mga harapan nang mapansing doon nakatingin ang kanyang biyanan. Bakit? Bawal ba akong pumunta sa bahay ng mga anak ko? Pasigaw ding tanong ni Tatay Riden. Ngunit darang ang nararamdaman dahil agad na amoy ang bango ni Carla. Hindi rin nakaligtas sa mata niya ang tinatakpan ng manugang sa kanyang harapan. Parang may-ari ng bahay na pumasok ito sa loob kahit hindi pa pinapapasok ni Carla. Umupo sa sofa at nagbukas ng telebisyon. Gawa mo nga ako ng kape. Utos nito kay Carla. Inis na sumunod si Carla. Tatay pa rin ito ng asawa niya kaya dapat pa rin niyang igalang. Napatingin si Carla sa orasan at nakitang pasado 5:00 na. Marahil ay parating na ang asawang si Jerome. Sinunda ng tingin ni Reden ng manugang na patungong kusina. Nanikip ang kanyang pantalon nang panoorin ang paglalakad ni Carla. Kailangan maulit yung ginawa natin, Carla. Bulong sa sarili ng matanda. Hindi pa tapos ang pagkanaw ni Carla ng kape nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello honey, si Jerome ang tumawag. Naku, pasensya ka na honey. Pinag-overtime kami ni boss. Baka abutin kami ng hating gabi. Kailangan daw yung mga papeles bukas. Naibaba na ni Carla ang cellphone niya nang makaramdam siya ng sobrang kaba. Pagtingin niya kay Tatay Reden, ay tila nabasa nito ang nasa kanyang isipan. Ngumisi nang may pagnanasa ang matanda sa kanya. Kinakabahang inabot niya kay Tatay Reden ang kape. Bakit? Ganyan yung mukha mo. Hindi ba makakauwi ng maaga si Jerome? Mukhang handa ka pa namang magpaano sa kanya ngayon ah. Pang-iinis pa ni Tatay Reden kay Carla. Biglang narinig ni Carla ang iyak ng anak. Pinuntahan niya ito sa kanilang kwarto at kinuha sa crib. Saglit na ipinaghele. At maya-maya pa ay muli itong nahimbing ng pagtulog. Hindi napansin ni Carla
na nakapasok si Tatay Riden sa kwarto at mula sa kanyang likuran ay niyakap nito si Carla. Lumalaki na yung anak natin na. Kinilabutan si Carla sa sinabi ng ama ng asawa. Halos sidikit ni Tatay Riden ang labi sa kanyang tenga. Ramdam din ni Carla ang matigas na isang bagay sa kanyang likuran. Parang mag-asawa nilang ipinaghele ang anak habang magkayakap. Hindi makapiglas si Carla dahil baka magising ang kanyang anak. Hindi naman mapigil ni Tatay Riden ang init at pagkadarang na kanyang nararamdaman. Dinampian niya ng halik sa batok si Carla. Naamoy ang bagong ligo nitong samyo. Nakaramdam man ng pag-iinit ng katawan, hindi pwedeng pahintulutan ni Carla na muling may mangyari sa kanila ng kanyang biyanan. Nagpumiglas siya sa yakap ni Tatay Riden. Inilapag muli sa higaan ng anak at hinarap ang biyanan. Tama na po, Tatay Riden. Huwag niyo na pong gawin sa akin to. Asawa po ko ng anak niyo. Pakiusap niya sa biyanan habang ibinabalik sa crib ang kanyang anak. Asawa ka nga ni Jerome, pero ako pa rin yung ama ng anak mo. Malakas na pahayag ni Tatay Riden. Unti-unti itong lumapit kay Carla. Kita sa mata ang kagustuhan na maganap sa kanila ng kanyang manugang. Umiwas si Carla kay Tatay Riden. Pero maagap nitong niyapos ang manugang. Pabagsak sila na napahiga sa kama. Sinimulan ng halikan ni Riden si Carla. Napanay naman ang pagpupumiglas. Kung saan-saan tumatama ang halik ng lalaki dahil sa sampal at sa bunot ni Carla. Inipit ni Tatay Riden ang mga kamay ni Carla sa ulunan. Muling hinalikan ng babae. Ibiniling-biling ni Carla ang muka, pero tinatamaan ng labi ni Tatay Riden ang kanyang labi at ang kanyang pisngi. Tatay Riden, maawa na po kayo sa akin. Napaiyak na lamang si Carla. Huwag ka nang pumalag. Ipapalasap kong muli sa'yo ang ligaya nung unang may nangyari sa atin. Muling nanlaban si Carla, kaya tuluyang napikon si Tatay Riden. Sinakal niya si Carla, sabay bulong sa tenga nito. Gusto mo bang malaman ni Jerome kung sino talaga yung ama ng anak mo? Isang palag mo pa at ako ang magsasabi nun sa kanya. Pagbabanta ni Tatay Riden at niluwagan ang pagkakahawak sa leeg ni Carla. Tumulo na ang luha ni Carla. Suko na siya. Hindi niya kaya ang hawak na alas ni Tatay Riden. Kaya naman, hinayaan na lamang niya ito sa ginagawa. Napangiti naman si Tatay Riden. Iniwas ni Carla ang tingin sa matanda. Ayaw niyang makita ang kulubot na katawan nito. Napapapitlag pa siya nang maramdaman ang mainit nitong palad sa kanyang mga braso. Nakita niyang hilam sa luha ang mga mata ng babae. Pinahid ni Tatay Riden ang luha ni Carla bago inilapat ang labi sa mga labi ng manugang. Hindi na pumalagpas si Carla sa takot sa banta ni Tatay Riden na maaaring sumira sa kanyang pamilya. Kusa na siyang sumasabay sa ginagawa ni Tatay Riden at ninanamnam ang mga sandaling yon. Gustong pagalitan ni Carla ang sarili na kusang kumikilos, maging ang unti-unti niyang pagganti sa halik ng matanda. Pero inisip niya na ginagawa niya lamang yon para hindi nito ituloy ang banta nito. Nakaramdam ng kakaibang kiliti si Carla sa ginagawa ng matanda at hindi maitatanggi sa kanyang sarili na siya ay nag-e-enjoy na.
Napaluha muli si Carla. Dapat para kay Jerome ang unang pakikipagsagupaan niya mula nang siya ay manganak. Pero mauunahan na naman ito ni Tatay Reden tulad ng nangyari sa kanyang kaberhenan. At maya-maya pa ay doon na nga nagsimula ang mainit na tagpo. At nangyari na nga ang hindi dapat mangyari sa kanila ni Tatay Reden. Sabay nilang naabot ang langit. Alam niyang mali, ngunit hindi niya nagawang pigilan si Tatay Reden dahil tinatakot siya nito. Ngunit sa kabilang banda ay nagugustuhan niya din ang nangyayari sa kanila ni Tatay Reden. Sa pagod ay nakatulog si Carla at siya ay nagising dahil sa nag-uusap sa labas. Bumangon siya sa kama, nagbihis ng damit at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang dalawang lalaki na nagiinuman. Ang isa ay malakas pang tumatawa na tila walang nagawang kasalanan, kani-kanina lamang. Nakita ni Carla na masayang nakikipag-inuman ang asawang si Jerome sa amang si Tatay Reden. Parang walang nagawang kasalanan sa asawa ng anak kung makipagbiruan ang matanda kay Jerome. Ramdam pa ni Carla ang lagkit at init ng ginawa sa kanya ni Tatay Reden. Napilitan siyang lumabas ng kwarto para linisin ang katawan sa banyo. Iisa kasi ang CR ng bahay na inuupahan nilang mag-asawa. Han, gising ka na pala. Hindi ka na namin ginising ni Itay. Pinakailaman na rin namin yung niluto mo. Bati sa kanya ni Jerome, sabay halik sa kanyang pisngi. Okay lang, Han. Teka, anong oras na ba? Tumingin sa wall clock si Carla. Nakita niya na mag-aalas 11 na. Shower lang ako, Han. Parang ang baho ko. Hindi ako nakapaligo matapos magluto. Hindi ko tuloy naasikaso si Tatay Reden. Pagsisinungaling ni Carla at dumiretso na sa banyo. Napaluha si Carla sa loob ng banyo. Muli na naman siyang nagkasala sa kanyang asawa. Nagpatalo sa kahinaan na tukso. Matapos mag-shower, tiwalang nagtapi lamang ng tuwalya si Carla. Paglabas ng CR, ay bigla na lamang na may yumapos sa kanya. Tinakpan ang kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Ang bango mo naman, Carla. Sabi ni Tatay Reden, sabay halik sa kanya. Pumalag si Carla na naging dahilan para makalas ang tuwalya. Muli na naman siyang niyakap ni Tatay Reden. Ano ba, Tatay Reden? Baka makita tayo ni Jerome. Nag-aalalang sabi ni Carla. Hinanap ng mga mata ang kanyang asawa. Nasa kwarto si Jerome. Pinapatahan yung anak natin. Wika nito. Tinulak ni Carla si Tatay Reden. Sabay takbo sana patungong kwarto. Pero nahawakan siya ng kanyang biyanan. Nadapa siya. Ito ba yung gusto mong pwesto? Sige. Hindi siya makasigaw dahil sa takot na maaaring mangyari sa mag-ama oras na makita sila ni Jerome sa ganoong tagpo. Ilang minuto ang nakalipas nang makarinig sila ng sigaw galing sa kwarto. Han, hindi ko makita yung mga diaper. Hindi ka pa ba tapos maligo? Sigaw ni Jerome. Buti at hindi ito lumabas ng kwarto. Kung hindi, huli sila sa akto ng ama ng kanyang asawa. Natigilan si Tatay Reden. Sinamantala naman ni Carla yon at sinipa ang biyanan. Bumangon at inayos ang sarili bago patakbong pumunta sa kwarto. Naiwang nang hihinayang si Tatay Reden. Pero kita pa rin ang ngisi sa muka. Hindi dalawi ng antok si Carla.
nag-iisip ng paraan para hindi na maulit ang pagkakasala sa asawa. Tinitigan ng katabing asawa. Gwapo, mabait at responsable. Mahal na mahal niya ang asawa, kaya isinumpa sa sarili na hindi niya na ito muling pagtataksilan. Biglang gumalaw si Jerome at yumapos kay Carla. Alam ni Carla, nagising ang asawa, kaya hinayaan na lamang niya ito. Hinalikan pa niya ito sa labi para paalabin ang damdamin ni Jerome. "Pwede na ba, honey?" Bulong na tanong sa kanya ni Jerome. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng halik sa labi ni Jerome. Naiintindihan ni Jerome ang ibig sabihin ni Carla. Tinitigan niya ito sa mga mata at ginantihan ng halik ang asawa at nangyari ang isang matinding sagupaan. Isang oras ang lumipas nang sila ay matapos. "Honey, namiss kita ng sobra. Mahal na mahal kita." Wika ni Jerome sa asawa. "Mahal na mahal din kita, honey." Sagot naman ni Carla, ngunit sa kabila nun ay naaawa siya sa asawa dahil sa ginagawa niyang kataksilan dito. Madaling araw na nang magising muli si Carla. Nakaramdam siya ng uhaw at pag-ihi, kaya napilitan siyang bumangon. Hindi na niya binuksan ang ilaw sa sala sa takot na baka magising ang kanyang biyanan. Aninag niya ang katawan nitong natutulog sa sofa. Matapos mag-CR, tahimik na bumalik ng kwarto si Carla nang biglang marinig ang boses ng kanyang biyanan. "Akin ka, Carla. Aagawin kita kay Jerome." Tila baliw na sabi ni Tatay Reden. Niyapos niya si Carla, binuhat at inihiga sa sofa ang kanyang manugang. "Ayoko na, hayop ka," tili ni Carla. Nanlalaban siya ng gusto. Pinagsasampal ang kanyang biyanan. "Sige," sigaw. At nang malaman ni Jerome kung sino ang tunay na ama ng anak mo, pananakot pa ni Tatay Reden. Hinila ni Tatay Reden ang damit nito at hindi sinasadya na mapunit yon. "Hayop ka! Bitiwan mo ko!" Wala nang pakailam si Carla kahit magising pa ang asawa. Hindi na siya makakapayag pa na muling may mangyari sa kanila ng kanyang biyanan. Akmang sasampalin ni Tatay Reden ang manugang nang biglang bumukas ang ilaw. "Anong ibig sabihin na to?" sabi ni Jerome. Nakatayo sa may pinto ng kwarto at may hawak na baril. Parehong namutla ang magbiyanan. "Sino ang tunay na ama ng anak mo, Carla? Sagot!" Galit na sigaw ni Jerome. Puno ng emosyon ng mata. "Jerome, makinig ka muna." Hindi pa natatapos magsalita si Carla ay sumabat na si Tatay Reden. Ako Jerome. Ako ang ama ng anak nyo. Inakit ako ng asawa mo nung iniwan mo siya sa atin noon." Pagsisinungaling ni Tatay Reden sa anak. "Huwag kang maniwala sa kanya, Jerome. Parang awa mo na. Huwag kang maniwala sa hayop mong ama." Pagtatanggol ni Carla sa kanyang sarili. Hindi malaman ni Jerome kung kanino maniniwala. Hindi ganoong babae ang pagkakakilala niya kay Carla, pero ama niya ang pinararatangan nito. Hilam na sa luha ang mata ni Jerome. Gusto nang bumigay ng isip. Itinutok ang baril kay Carla. "Mahal na mahal kita, Carla," madamdaming sabi ni Jerome sa asawa, sabay lipat ng baril sa direksyon ni Tatay Reden at kinalabit ang baril. "Wag!" Napabalikwas ng bangon si Carla at pinagpapawisan ng malamig. Isang masamang panaginip lang pala. Akala niya ay talagang binaril ni Jerome ang kanyang ama. Napalingon siya sa kanyang katabi.
Matapos ang kanilang mainit na tagpo kagabi ng kanyang asawa, ay agad silang nakatulog. Himbing pa rin ang tulog ni Jerome, ang walang kamalay-malay niyang kabiyak na nagbigay ng pangalan hindi lang sa kanya, kundi maging sa kanyang anak. Gusto sana niyang lumabas ng kwarto at uminom ng tubig para kumalma, pero nag-aalangan siya dahil naroon sa labas ang demonyong may gawa ng bangungot sa kanyang buhay. Litong-lito ang isip ni Carla. Malalim na nag-iisip ng paraan para hindi mangyari ang malagim na panaginip. May isang baliw na plano ang pumasok sa kanyang isipan. Planong sa tingin niya ay magpapabaon palalo sa kanya sa kasalanan. Nang kumalmang pakiramdam ay muling nakatulog si Carla. "Han, gising na. Papasok na ako." Si Jerome na ang gumising kay Carla. Alam niyang napagod ito kagabi. Napabalikwas tuloy ng bangon si Carla. Kailangan niya pang ipagluto ng babaoni ng kanyang kabiyak. "Oh, kalma lang. Nakapagluto na ako ng almusal. Napagod ba kita kagabi?" Ngumisi si Jerome sa asawa. Ang kanilang unang pagtatalik mula nang makapanganak si Carla ang nasa isip. Bumangon si Carla. Muling naalala ang plano para matigil na ang pang-aabuso sa kanya ng biyenan. "Si Tatay Riden?" tanong niya sa asawa. "Maagang umalis. May lalakarin daw siyang mga papeles." Sagot naman ni Jerome habang nagpapalit ng damit na pamasok sa trabaho. "Labas na ako, Han. Ipaghahanda na kita ng baon mo." "Bye, Han." Humalik sa pisngi ni Carla si Jerome at umalis na ng bahay. Pagkaalis ng bahay ng asawa ay agad inihanda ni Carla ang sarili. Naligo siya at nagpalit ng kaakit-akit na damit. Nagluto rin siya ng masarap na ulam. Tama ang kanyang hinala. Wala pang tanghalian ay nasa bahay na si Tatay Riden. Natuwa ito nang makita ang itsura ni Carla. Nakamanipis na pangitaas at manipis din ang maikling shorts ni Carla. Pagkadarang agad ang naramdaman sa babaeng asawa ng kanyang anak. Lumapit siya sa nakatalikod na babae na nag-aayos sa lamesa. Ang bango mo talaga, Carla." Niyakap niya si Carla mula sa likuran. "Tatay Riden, mamaya na yan. Kumain po muna tayo." Kahit nagulat sa ginawa ng biyenan, hindi tumutol si Carla sa ginawa ni Tatay Riden. Hinalikan ni Riden ang batok ni Carla. Naamoy ang samyo ng katawan ng babae. "Nakakabaliw ka, Carla. Agawin kita sa anak ko. Akin ka. Akin ka lang." Iniharap sa kanyang babae at hinalikan sa labi. Gumanti naman si Carla sa kanyang biyenan. Tatay Riden, hindi pa ba kayo nagugutom? Ikaw lang yung gusto ko, Carla." Kahit nagtataka kung bakit hindi na tumatanggi ang manugang, hindi na kayang awatin ni Tatay Riden ang init na kanyang nararamdaman. Patuloy lamang si Tatay Riden sa ginagawa kay Carla na tila sabik na sabik ang matanda. Nag-iwan pa ng mga marka si Tatay Riden kay Carla, pero hinayaan lamang nito ng babae. Sa isip ay kailangan niyang magpaubaya para sa kanyang plano. Napahawak si Carla sa ulo ng biyenan. Wala sa kanyang plano, pero hindi niya kayang pigilan ang nararamdaman dahil na din sa ginagawa sa kanya ni Tatay Riden, na tila ba ninanamnam na ni Carla ang ginagawa ni Tatay Riden. Sa pagkakataong yon, hindi na din napigilan pa ni Carla ang makaramdam ng init kahit na ito ay wala sa plano niya at ayaw niyang mangyari. Ngunit talaga namang masasabing si Tatay Riden ay napakagaling at nadadala siya sa lahat ng ginagawa sa kanya nito. Bagay
na hindi kayang gawin ng kanyang asawa. Tatay Riden, nanginginig na wika ni Carla. Napangiti si Riden nang marinig na tinawag nito ang kanyang pangalan. Tumayo ng matanda at inutos kay Carla ang isang bagay. Bagay na ikakaligaya nito. Napalingon si Carla sa biyanan at saka umiling. Sige na, subukan mo lang, Carla. Pumasok sa isip ni Carla ang plano. Kailangan niyang pagbigyan ng biyanan at kailangan niya itong paligayahin. Pumayag nga si Carla sa gustong mangyari ng kanyang biyanan. Unti-unti siyang lumuhod at ginawa ang nais ng kanyang biyanan. Diring-diriman si Carla, ngunit kailangan niyang gawin yon para sa kanyang plano. Kitang-kita mula sa mukha ni Tatay Riden na talaga namang nag-i-enjoy siya sa nangyayari, habang si Carla naman ay diring-diri ang nararamdaman. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis pa si Tatay Riden. Pinatayo niya si Carla at hinawakan ito sa mga pisngi at tinitigan ang mga mata nito. Nakipagtitigan naman si Carla sa matanda nang biglang bigyan siya nito ng matamis na halik, at doon na nga nagsimula ang mainit na tagpo. Tumutugon si Carla sa lahat ng ginagawa ni Tatay Riden hanggang sa sabay nilang narating ang langit. Nang matapos na sila, ay iniharap ni Riden sa kanyang manugang. Muling hinalikan sa mga labi. Gumanti rin si Carla. Kasama yon sa kanyang plano, ang pagurin hanggang sa makatulog ang kanyang biyanan. Hindi na siya tumanggi nang ipasok siya ni Tatay Riden sa kwarto nila ni Jerome. Doon muli nila ginawa ang isang kasalanan. Ilang ulit pang may nangyari sa kanila ni Tatay Riden hanggang sa makatulog na nga ito. Mariin ang hawak ni Carla sa kutsilyo. Palapit na siya sa natutulog na biyanan. Ito ang nasa isip niyang plano para matigil ang pang-aabuso sa kanya ni Tatay Riden. Ang wakasan ng buhay ng lalaking umaabuso sa kanya. Bagamat nadadala siya sa ginagawa ng biyanan, hindi niya yung lubos na kagustuhan. Luhaan ang kanyang mata nang makalapit sa tulog na lalaki at itinaas ang kutsilyo. Bigla namang umiyak ang anak ni Carla. Iyak na nagpabalik sa kanyang katinoan. Hindi niya kayang patayin si Tatay Riden. Paano na ang kanyang anak? Paano na siya? Kailangan ba niyang magdusa sa kulungan dahil lang sa pagtapos ng buhay ng isang demonyo? Lumapit siya sa anak at binuhat ito. Pinatahan ng pag-iyak ng sanggol na anak rin ng lalaking kanya sanang papatayin. Suko na siya. Hindi na alam ni Carla ang gagawin. Bahala na, wika nito. Han, pasensya ka na ha. Baka ilang araw pa yung tatay dito sa atin. Nahihiyang sabi ni Jerome sa asawa habang naghahanda na sila sa pagtulog. Okay lang, Jerome. Nakukonsensyang tugon ni Carla. Tinignan niya ang gwapong mukha ng asawa. Napansin ang pagkakahawig nito kay Tatay Riden. Ang malalim at nangungusap na mga mata. Ang matangos na ilong. Ang pangahang muka, maging ang alon-along buhok ay namana ng asawa sa ama. Mabuti at hindi namana ni Jerome ang pagiging bastos ni Tatay Riden. Tradisyonal si Jerome sa pagdating sa paligayahan. Marunong naman to, pero ang ama nito ang nagmulat sa kanya ng kakaibang pakiramdam habang ginagawa ang bagay na yon. Aminin man niya o hindi, parati siyang natatangay sa ginagawa sa kanya ni Tatay Riden. Hindi niya napapansin
na napagkukumpara na niya ang mag-ama. Ang dalawang lalaking nakaangkin sa kanyang katawan. Nagulat pa si Carla nang biglang maramdaman ang halik ni Jerome sa kanyang labi. "Oh, ang lalim naman yata ng iniisip mo, Carla. May problema ba?" Tanong ni Jerome nang imbis na tugunin ay umiwas ang asawa sa kanyang halik. "Wala, Jerome. Medyo masama lang yung pakiramdam ko." Kaila ni Carla. "Ganun ba? O sige, matulog na lang tayo." Kahit gusto niyang makatalik ang asawa, minabuti ni Jerome na magpahinga na lamang sila at inisip na napagod sa gawaing bahay ang asawang si Carla. Hindi dalawin ng antok si Carla. Tila may malalim na iniisip. Lumingon sa tulog na asawa, tsaka bumangon at lumabas ng kwarto. Madilim sa sala, pero kita niya ang bulto ng katawan na nakahiga sa sofa na si Tatay Riden. Lumapit siya sa natutulog na matanda. May nagtutulak sa kanya para kausapin ito. Naupo siya sa katabing silya. Gigisingin na sana niya si Tatay Riden nang bigla itong bumangon at kahit sa dilim ay kita niya ang pagngisi ng biyanan. "Bakit, Carla? May kailangan ka ba sa akin?" Tanong ni Riden, pero hindi na hinintay na makasagot pa ang babae. Hinalikan na niya ito sa labi at tsaka niyapos. Walang pagtutol na ginawa si Carla. Hinayaan lamang ang kanyang biyanan. Tinugon pa nga niya ang ginagawa nito sa kanya. Grabe, Carla. Nakakabaliw ka talaga." Sambit ni Tatay Riden. Hinawakan ni Tatay Riden ang dalawang braso ng babae, tsaka tinitigan nito sa mga mata. Titig na mapang-akit. Si Carla naman ay tila nadadala na talaga sa ginagawang pagtitig ni Tatay Riden, hanggang sa hindi na nga nakapagpigil pa si Tatay Riden at bigla niya itong hinalikan sa labi. Hindi na nakuhang tumutol ni Carla dahil ibang ligaya ang hatid ni Tatay Riden sa kanya at tuluyan na nga siyang nagpaubaya at nagsimula na ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa. Sa pagkakataong yun ay mas matagal, mas kakaibang ligaya ang naramdaman ni Carla at hindi nga nagtagal ay parehas nilang narating ang rurok ng tagumpay. Matapos ang mainit na sagupaan ay tahimik na nag-ayos ng sarili si Carla. "Tatay Riden, payag na po ko hanggat gusto nyo." Mahinang sabi niya sa kanyang biyanan. "Pero may isa lang akong pakiusap. Hayaan niyo pong mabuntis ako ni Jerome. Gusto kong magkaanak kami ng asawa ko." Ngumiti si Tatay Riden. Sa isip ay tagumpay siya. Malaya na niyang magagawa ang gusto sa magandang manugang. "Kung yan yung desisyon mo, Carla, sige, susundin ko." Sang-ayon ni Riden, subalit may maitim na balak pa rin na naglalaro sa kanyang isipan. Rinig mula sa labas ng banyo ang tunog ng lumalagaslas na tubig na nagmumula sa shower. Maagang nagising si Carla kaya naisipan muna niyang maligo. Kinuskus niya ang kanyang katawan habang dumadaloy sa kanyang makinis na balat ang bula ng gamit niyang sabon. Sa labas ng banyo ay may nakaabang na lalaki. Pinihit niya ang siradora, ngunit nakalak. Napilitang kumatok ang lalaki. "Carla, ikaw ba yung nandyan? Pagbuksan mo nga ako at ihing-ihi na ako." Sigaw ni Tatay Riden. Biglang kinabahan si Carla. Ang alam niya ay sumama ang biyanan sa pagtakbo ng asawa niya sa loob ng subdivision. "Ano ba, Carla? Buksan mo sabi to eh. Dito ko iihi sa mismong pintuan." Banta ni Tatay Riden. Pinatay muna ni Carla ang shower
at nagtapi ng tuwalya bago pinihit pabukas ang pintuan ng banyo. Pumasok sa banyo si Tatay Riden. Saglit lang na tinapunan ng tingin ng madugang at dumiretso sa may inidoro at saka umihi. Tumalikod naman si Carla. Tila ayaw tignan ang kanyang biyanan. Hindi tuloy niya napansin na tapos nang umihi si Tatay Riden. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Tatay Riden, baka makita po tayo ni Jerome. Akala ko ba okay na tayo? Napayag ka na. Mamaya pa darating si Jerome. Alam mo naman, 1 oras munang tatakbo yun dahil linggo ngayon. Sabi ni Riden. Walang imik na hinayaan na lamang ni Carla ang kanyang biyanan. Hindi rin naman niya ito kayang tutulan. Hinawakan ni Tatay Riden si Carla sa magkabilang pisngi nito at tinitigan nito ang mga mata ng babae. Makikita sa mata ni Carla na talagang gusto na din niya ang nangyayari. Hinaplos ni Riden ang mukha ni Carla, sabay halik sa labi nito. Tila hindi na alam ni Carla ang mga gagawin niya nung mga oras na yon. Gusto niyang tumanggi, ngunit iba ang kinikilos ng kanyang katawan at tuluyan na nga siyang tumutugon sa ginagawa ng matanda. At doon na nga nagsimula ang kanilang mainit na tagpo. Wala nang pakailam si Carla ng mga oras na yon dahil sa kiliting dulot sa kanya at ligaya na binibigay ni Tatay Riden. Bagay na hindi kayang gawin ng kanyang asawa. Tuluyan na nga siyang nagpaubaya at ninanamnam na lamang ang mga sandaling yon. At maya-maya pa, narating nila ang kakaibang mundo. Mundo ng ligaya. Itay, nasa banyo po ba kayo? Si Jerome nakakabalik lamang mula sa pagja-jogging. Nagulat ang dalawang nasa banyo. Namutla si Carla at natigilan naman si Tatay Riden. Nagkatinginan ang magbiyanan. Hindi malaman kung sino sa kanilang dalawa ang sasagot kay Jerome. Jerome, ako to. Carla, naliligo ka ba? Hindi mo ba nakita si Itay? Muling tanong ni Jerome. Bago ko pumasok dito, nakita ko siyang humahangos na lumabas ng banyo. Babalikan ka raw niya. Baka nagkasalisihan kayo. Ang kinakabahang sagot ni Carla habang nag-aayos ng sarili. Si Tatay Riden ang siyang nakaisip ng kanilang palusot. Ganun ba? Baka nga Matagal ka pa ba dyan? Kakapasok ko lang, Jerome, pero nakapagluto na ako ng almusal. Hintayin mo lang ako saglit at ipaghahain kita. O sige na, ipagpatuloy mo na yung pagligo. Papasok muna ako ng kwarto para magpalit. Ilang minuto muna ang hinintay ni Tatay Riden bago lumabas ng banyo. Kumuha ng maisusuot at lumabas ng bahay. Si Carla naman ay mabilis na tinapos ang pagligo. Pakiramdam niya ay hindi siya nakaligo ng maayos dahil malagkit pa rin ang kanyang katawan dahil sa nangyari sa kanila ni Tatay Riden. Itinapi niya ang tuwalya sa ibabaw ng panloob at saka lumabas na rin ng banyo. Pagpasok niya ng kwarto nilang mag-asawa ay tapos na ring magpalit ng damit si Jerome. Sinalubong niya ang asawa, sabay halik sa kanyang labi. Niyakap siya ni Jerome, na amoy ang mabangong halimuyak ng kapapaligong babae. Ang bango naman ng asawa ko. Sabay halik kay Carla. Hindi na tumutol si Carla sa gustong mangyari ng kanyang asawa kahit nakakatapos niya lamang makarating sa langit kasama ni Tatay Riden. I love you, Carla, sambit ni Jerome. Tagos sa puso at konsensya ni Carla ang binitawang salita ni Jerome.
Pumatak ang kanyang luha dahil sa sundot ng konsensya. Kaya nang hinatak siya ng asawa patungo ng kama, ay sumunod na lamang si Carla. At maya-maya pa ay nagsimula na ang mainit na tagpo sa pagitan ni Carla at ng kanyang asawa. Napapaligaya din naman siya ng kanyang asawa. Yun nga lang, mas kakaibang ligaya ang hatid sa kanya ni Tatay Riden dahil hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na hindi talaga kayang gawin ni Jerome ang ginagawa ni Tatay Riden. At habang ginagawa nila yon, napalingon si Carla sa pintuan na bahagyang nakabukas. Nakita niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Galit. Hindi. Selos. Selos ang nakikita niyang emosyon sa mga pares ng matang yon. Hindi nagtagal ay natapos na din si Carla at ang kanyang asawa sa kanilang ginagawa. Lumingon muli sa taong nasa may pinto at nakita niyang muli ang selos at sakit na nararamdaman ni Tatay Riden. Umalis na ang matanda sa pintuan. Hindi niya kinaya ang tindi ng selos sa nakikita. Buwisit, mahal ko na yata si Carla. Tiimbag ang bigkas ni Tatay Riden sa sarili. Magkaakbay pa na lumabas ng kwarto ang mag-asawa. Nakita sila ni Tatay Riden na nakaupo sa sofa. "Saan kayo nagpunta, Tay?" tanong ni Jerome sa ama. Hinayaan na ni Carla na mag-usap ang mag-ama. Nagtungo siya sa kusina para maghanda ng kanilang agahan. Naguhugas ng pinggan si Carla nang biglang may yumakap sa kanyang likuran. "Mahal kita, Carla." Tatay Riden, ano ba yung sinasabi mo? Asawa ko po yung anak nyo. Aagawin kita sa kanya. Madiing bigkas ni Tatay Riden. "Huwag, Tatay Riden. Makikita tayo ni Jerome. Wala na akong pakialam." Sigaw ni Tatay Riden at itinuloy ang kanyang ginagawa. Sa kakaiwas ni Carla ay napatumba sila sa sahig. "Anong ibig sabihin na to?" Si Jerome na nakita ang tatay niya at ang nakahigang si Carla. "Jerome, may dapat kang malaman." Sagot agad ni Riden habang nasa ganoong posisyon. "Ay, Jerome, nahilo ako at tinatayo lamang ako ni Tatay Riden." Awat ni Carla kung anuman ang gustong sabihin ng kanyang biyanan. Napakunot ng noo si Jerome dahil nasa hindi magandang posisyon si Tatay Riden na nakadagan sa kanyang asawa. Pero hindi naman niya kayang paghinalaan ng masama ang kanyang ama. Iniisip ni Jerome na maaaring nawalan din ng balanse si Tatay Riden kaya ito napatagan kay Carla. Inalalayan na lamang niya ang dalawa na tumayo. Tinitigan ni Tatay Riden ng masama si Carla bago iniwan ang mag-asawa sa kusina. Nahilo ka ba, Carla? Hindi kaya nakabuo na naman tayo?" Nakangising tanong ni Jerome. Simpleng ngiti lang ang ganti ni Carla, pero kinukurot siya ng kanyang konsensya. Walang kaalam-alam ang kanyang asawa sa mga nangyayari. Ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Tatay Riden na maging anak nila ay hindi kay Jerome kundi sa kanyang ama. Lunes, inihatid ni Carla ang asawa sa may pintuan. Nakaupo at nanonood naman ng pang-umagang balita sa telebisyon si Tatay Riden. "Tuloy na ako, Carla." Simpleng paalam ni Jerome sa asawa, sabay halik sa labi nito. Sa gilid ng mga mata ni Tatay Riden ay nakita niya ang paglapat ng labi ng mag-asawa. Selos. Yon
ang nararamdaman ni Tatay Riden. Isang damdaming hindi niya kayang pigilan. Mahal na niya ang asawa ng kanyang anak. Matapos isara ang pinto, ay dumiretso na si Carla sa silid nilang mag-asawa. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ng pintuan nang biglang may humila sa kanya. Kinabig siya paharap, sabay halik sa kanyang mga labi. Saglit lang at pinagsasaluhan na ng magbiyanan ang maalab na halik. Walang pagtutol, bagkus ay tinutugon pa ni Carla ang pag-angkin ni Tatay Riden sa kanyang mga labi. Carla, ang ganda-ganda mo talaga. Alam mo bang nagsiselos ako kay Jerome? Akin ka lang, Carla. Tatay Riden, sandali po. Dahan-dahan naman po. Tinitigan ni Tatay Riden si Carla sa mga mata. Carla, akin ka lang. Mahal na kita, Carla. Aminin mo na mas magaling ako kaysa kay Jerome. Namula ang pisngi ni Carla sa sinabi ni Tatay Riden dahil tama ang sinabi nito na mas magaling pa talaga ito kaysa sa kanyang asawa. Oo, Tatay Riden eh. Tama po kayo. Mas magaling po talaga kayo. Wika ni Carla. Sa sinabi niyo ni Carla, ay muling hinawakan ni Tatay Riden ang mga pisngi ni Carla at inangkin nitong muli ang mga labi ng babae. Hindi na napigilan ni Carla ang tumugon sa ginagawa ni Tatay Riden. Makikita sa kinikilos ni Carla na talaga namang masayang-masaya siya kapag si Tatay Riden ang gumagawa ng bagay na yon sa kanya. Matapos ang kanilang halikan, hinawakan ni Tatay Riden ang kamay ni Carla at nagtungo sila sa kwarto ng mag-asawang Jerome at Carla. Pinahiga ni Tatay Riden si Carla sa malambot na kama at saka niya ito tinabihan. Nakatalikod si Carla kay Tatay Riden. Sinusubukang pigilan ang init na kanyang nararamdaman, ngunit mula sa kanyang likuran ay binalot siya ng yakap ni Tatay Riden at ramdam na ramdam nito ang init ng katawan ng lalaki. Alam mo, Carla, alam ko na gusto mo rin tong nangyayari. Nagsisinungaling ka kung sasabihin mo sa akin na hindi mo to nagugustuhan. At maya-maya pa ay unti-unting humarap si Carla kay Tatay Riden at binigyan niya ito ng isang matamis na halik sa labi. At sa pagkakataong yun ay hindi na naman nakapagpigil ang dalawa dahil sa init na kanilang nararamdaman at naganap na naman ang hindi dapat maganap sa kanilang dalawa. Ninanamnam ni Carla ang nangyayari sa mga oras na yon. Makalipas ang isang oras ay pawisan ang dalawa nang sila ay natapos. Napaluha na lamang si Carla sa isiping maaari na naman siyang mabuntis at hindi kay Jerome nang biglang bumukas ang pintuan at hayop ka talaga, Itay. Flashback several years earlier. Hindi mo ba alam na bawal isukat yung damit pang kasal? Baka hindi matuloy ang kasal mo. Nagulat si Rowena sa boses na sumita sa kanya. Kaba ang namayani sa kanyang dibdib. Kilala niya ang pumasok sa kanyang silid. Walang iba kung hindi si Tatay Riden. Paglingon niya sa ama, ay napansin ni Rowena ang pamumula ng mukha ni Tatay Riden. Nakainom ito ng alak. Lumapit si Tatay Riden sa anak. Tinitigan mula ulo hanggang paa si Rowena habang suot ang trahe de boda. Napakaganda mo talaga, Rowena. Sambit ng matanda, sabay tangkang halikan sa labi ang kanyang anak. Bahagyang umilag si Rowena sa kanya, kaya lumapat ang labi ni Tatay Riden sa kanyang pisngi. Itay, tama na po. Ikakasal na po ako bukas. Makaawa ni Rowena sa kanyang ama.
Pero hindi nagpaawat si Tatay Riden. Hinawakan sa magkabilang pisngi ang babae at hinalikan sa mga labi. Niyakap din ni Tatay Riden ang anak ng mahigpit. Sa pagpupumiglas ng babae, ay bumagsak sila sa malambot na kama. Maawa na po kayo sa akin, Itay. Hindi po ba kayo nagsasawa? Muling pagmamakaawa ni Rowena. Huli na to, anak. Kusal mo na bukas. Hindi na kita muling pakikialaman. Bulong ni Tatay Riden kay Rowena. Hindi na tumutol pa si Rowena. Sa isip ay huli na nga ito. Hindi na siya muling aabusuhin ng ama mula bukas. Sariwa pa kay Rowena kung paano nagsimula ang lahat. 18 taon siya nang unang nangyari yon sa kanya. Siya lang ang naiwan sa bahay noon dahil masama ang kanyang pakiramdam. May pinuntahang okasyon ang mga kasamahan niya sa bahay. Nagulat pa siya nang kumatok sa kanyang silid ang kanyang ama. Akala niya, kakamustahin lamang siya ng matanda, subalit bigla siyang nagulat sa sumunod na ginawa nito. Nanlaban siya ngunit nangihina. Ngunit may isinumbat ang ama niya na siyang nagpahina sa kanya ng tuluyan. Hinding-hindi niya malilimutan ang sinabi ng kanyang ama. Maniningil lang ako, Rowena. Hindi kita anak. Si Jerome lang ang anak ko. Anak ka ng nanay mo sa ibang lalaki. Ikaw at si Helen, pinalaki ko kayo kahit hindi ko kayo kaano-ano. Nasingil ko na si Helen, kaya ikaw naman. Isang demonyo ang tingin niya sa ama nun habang tinitiis ang sakit na nararamdaman habang ginagawa nila ang bagay na yon. Mula nun, may nangyayari na sa kanila ni Tatay Riden basta't may pagkakataon. Present time. Hayop ka talaga, Itay. Maluha-luha sa galit si Rowena. Bagamat nagugustuhan niya ang ginagawa ng ama-amahan, pinagsisisihan niya yon pagkatapos. Natanim din sa isip niya na si Tatay Riden ang sumira sa kanyang pagkababae at sa kanyang kinabukasan. Hindi siya makapaniwala na maging sa asawa ng kapatid na si Jerome ay pinakikialaman din ng kinikilalang ama. Huling-huli niya sa akto ang ama at hipag. Hindi niya akalain na ito ang matutuklasan sa sorpresang pagdalaw sana niya sa kanyang kapatid. Kita niya ang punit na damit ng hipag na gulat nitong itinulak si Tatay Riden. Nawala din ang kulay ng mukha ni Tatay Riden dahil sa pagkabigla. Hindi na paghandaan ang pagdating ni Rowena. Sa silakbo ng damdamin, may binunot mula sa bag si Rowena. Itinutok kay Tatay Riden at kinalabit ang gatilyo. Napatutop sa dibdib si Tatay Riden. Tila isang nauupos na kandila at tumwembwang sa sahig. Matamang nakatunghay si Carla kay Tatay Riden. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari. Mananatiling lihim ang lahat. Hindi nila inaasahan na darating sa bahay ang kapatid ni Jerome at mauhuli sila sa aktong paghaharutan. Bumunot ito ng baril at tinutok sa kanyang biyenan. Kinalabit ang gatilyo, subalit hindi ito pumutok. Sabay pa silang nabigla ni Rowena nang biglang natumba si Tatay Riden. Isinugod nila sa ospital, ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Inatake sa puso ang kanyang biyenan. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Rowena. Hindi na rin sila nag-usap mula nang sabihan siya nito na wag nang mag-alala. Wala raw makakaalam ng kanilang lihim. Umaasa na lamang si Carla na hindi na mabubunyag ang lihim nila ni Tatay Riden. Tara na, Carla, uwi na tayo, wika ni Jerome. Ika-40 days ng kamatayan ni Tatay Riden, kaya dumalaw sila sa puntod ng biyenan. Tinitigan ni Carla ang gwapong mukha ng asawa.
Ngumiti siya dito sabay sabing, "May magandang balita ako sa iyo, Jerome." "Ano yun, Carla?" "Magiging tatay ka na ulit. Buntis ako." Nakangiting balita ni Carla sa asawa. "Talaga?" "Yes!" Tuwang-tuwa na sabi ni Jerome. Nilisan na nila ang lugar. Muling lumingon si Carla sa puntod ng kanyang biyanan at saka bumulong. "Magiging tatay ka na ulit. Tatay Reden."